Si Luyon, ang punong guro ng Shihai First Academy, ay sinasabi sa mga estudyante ng Shihai Academy na ngayon ang araw kung saan pipiliin nila ang kanilang propesyon at araw na magtatakda ng kanilang kapalaran. Umaasa siya na lahat sa kanila ay makakamit ang parehong antas ng kanilang senior, si Su Chen Sheng, at maging haligi ng sangkatauhan. Si Su Chen Sheng Luvi ang tinutukoy ni Principal Luyon, isang level 80 holy mage. Lahat ay nagkakaroon ng pagiging kompetitibo sa pagtingin kay Lin Moyo. Si Lin Moyo ang nangungunang estudyante ng Shihai First Academy, ngunit walang alam ang lahat na siya'y muling ipinanganak sa mundo na ito sa loob ng maraming taon, at sa wakas ay makakakuha na siya ng kanyang propesyon. Ang mundong ito ay parang isang RPG game, at hindi lamang mayroong maraming mga dungeon at secret areas, kundi pati na rin mga halimaw sa kagubatan. Pagkatapos ng pagpili ng propesyon, ang bawat isa ay makakakuha ng karanasan sa pagpatay ng mga halimaw sa pamamagitan ng pag-raid sa mga dungeon at secret areas upang mag-level up. Mapabuti ang kanilang mga kasanayan, at madagdagan ang kanilang kabuuan na lakas. Maraming mga pantas ng sangkatauhan ang nagtayo ng isang tahanan para sa sangkatauhan sa gitna ng maraming mga halimaw. Ito ang dahilan kung bakit may isang matatag na lipunan ngayon. Siyempre, ang mga pinakapopular na propesyon sa mundong ito ay natural na ang mga klase ng combat. Kasunod nito ay ang mga propesyon ng mga support, at susundan naman ang mga propesyon na may kaugnayan sa kabuhayan. Ang mga klase ng combat at support ay maaaring hatiin sa 5 kategorya: low, medium, high, rare, at legendary. Ang buong lungsod ng Shihai ay maaaring hindi makagawa ng isang legendary propesyon sa loob ng 10 taon. Biglang inanunsyo na ang Transmutation Circle ay aktibo na. Lumapit si Yang Lin, kaklase ni Moyo, at tinanong siya kung ano ang pinakahinahangad niyang propesyon. Sinabi niyang gusto niyang maging isang knight, at tiyak na magiging isang knight siya upang maprotektahan ang mga babae. Umalis si Lin Moyo nang hindi nagre-reply kay Yang Lin. Hinarang siya ng isa pang kaibigan ni Yang Lin at tinanong kung bakit siya nag-uusap kay Lin Moyo. Sabi pa na hindi raw siya sasagot nito. Sinabi sa kanya na mas mataas lang ng kaunti ang grado ni Lin Moyo, at baka ang propesyon na mapili niya ngayon ay mula sa livelihood class. Hiningan ni Yang Lin ang mga ito na huwag sabihin yon at sinabi niya na hindi nagsasalita si Lin Moyo dahil hindi niya gusto. Sa kabilang banda, binati ni Luyon si Zhang Chen, isang level 52 Formation Master. Sobrang nagulat si Lin Moyo nang makita si Zhang Chen at nasiyahan pa siya. Natuklasan niya na ang matandang iyon ay isang Era Master, isang rare profession na suporta. Sinabi ni Principal Luyon na kapag inanunsyo na ang pangalan ng mga estudyante, dapat pumasok sila sa Transmutation Circle. Una ay si Shuda, at siya ay napunta sa livelihood class na farmer. Labis na nagulat si Shuda at hindi siya makapaniwala na napunta siya sa livelihood class at maging farmer pa. Ang susunod na estudyante ay napunta rin sa livelihood class at naging chef. Masaya siya dahil ang kanyang ama ay isang chef, at hindi niya inaasahan na magiging chef rin siya at ipamamana niya ang propesyon ng kanyang ama. Sinabi ni Zhang Chen kay Principal Luyon na ang mga estudyanteng ito ay medyo karaniwan lamang. Sinabi ni Luyon na totoo yun at hanggang ngayon ay wala pang rare profession. Nagtatanong si Zhang Chen kay Luyon kung ilang taon na mula nang magkaroon ang kanilang akademya ng rare profession. Sinabi ni Zhang Chen kay Luyon na maganda kung magkakaroon sila ng high-level profession mula sa combat class. Sinabi ni Luyon na mayroon lamang 1 o 2 rare profession sa buong lungsod ng Shihai bawat taon, kaya sobrang mataas ang pag-asa. Ang susunod na estudyante ay si Xiaozu. Habang papunta siya sa Transmutation Circle, sinabi niya kay Lin Moyo na ipapakita niya sa kanya kung sino talaga ang tunay na henyong may talino. Iniisip ni Xiaozu na bagamat sila'y mga kilalang 2 henyong may talino sa akademya, palaging nasa itaas si Lin Moyo. Pero hindi siya sesuko. Nang makita ni Zhang Chen si Xiaozu, tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi na may potensyal ang dalaga. Itinanong ni Principal Luyon kung bakit. Sinabi ni Zhang Chen na ang lakas ng isip ni Xiaozu ay 2 beses na higit sa karaniwan at maaari siyang maging isang mage. Sinabi ni Luyon na iyon ay isang high-level profession sa combat class, at kung isa itong espesyal na mage, maaari itong maging rare profession. Habang nag-uusap sila, huminto si Xiaozu sa Transmutation Circle. Nang tumapak siya roon, may malaking pagsabog ng apoy sa langit.
Sinigaw ni Zhang Chen na may vision na lumitaw, isang rare profession. Nagising ni Xiaozu ang kanyang combat class profession, Elemental Mage, isang rare profession. Lahat ay nagpupugay kay Xiaozu at pinuri siya ni Zhang Chen dahil magaling siya. Nagpasalamat si Xiaozu sa kanya. Kinongratulate ng mga kaibigan ni Xiaozu siya para sa kanyang rare profession. Sinabi ng isa sa kanila na siguradong malalampasan na ni Xiaozu ang nakakairitang si Lin Moyo. Tumino ang pag-iisip ni Xiaozu nang marinig ang pangalan ni Lin Moyo. Ang susunod na estudyante ay si Lin Moyo. Ngumiti si Xiaozu na nag-aakalang siya na ang mananalo ngayon. Itinanong ni Principal Luyon kay Zhang Chen kung ano ang tingin niya kay Lin Moyo. Sinabi ni Zhang Chen kay Luyon na maliban sa pagiging kalmado, wala nang espesyal sa kanya. Sinabi ni Principal Luyon kay Zhang Chen na may dalawang henyong may talino sa kanilang paaralan, at si Xiaozu ay pangalawa, samantalang si Lin Moyo ay ang nangunguna. Sinabi ni Zhang Chen kay Luyon na dapat niyang malaman na hindi palaging magkatugma ang akademikong pagganap at pagbabago ng klase. Habang tinitingnan ni Principal Luyon si Lin Moyo, sumakay ito sa Transmutation Circle. Nang tumapak si Lin Moyo roon, may napakalakas na enerhiya na pumasok sa langit. Biglang umihip ang hangin at mukhang nais ng kalangitan na salubungin ang lupa. Punong-puno ng madilim na ulap ang kalangitan, at may kidlat na sumisibol sa buong kalangitan. Nagtaka si Principal Luyon at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Zhang Chen na yon ay isang vision, ang Transformation Vision. Iniisip ni Principal Luyon na ito ay napakalaking vision at maaaring rare profession na naman ito. Nagtaka siya kung ito ay galing sa combat class o support class. Tinitigan ni Xiaozu ang kalangitan at sinabi sa kanyang sarili na mas malaki ang vision na ito kaysa sa kanyang naranasan kanina nang magpalit ng propesyon. Sinabi niya na walang dahilan para hindi siya magwagi laban kay Lin Moyo. Biglang may estudyante na sumigaw na may kilos sa madilim na ulap. Lumilitaw ang mga uri ng sundalo sa mga ulap. Ang mga sundalong yon ay mga undead soldiers. Takot na takot ang mga estudyante sa pagkakita sa mga undead. Ang madilim na ulap ay puno ng mga undead, milyon-milyong undead soldiers. Tinitigan ni Xiaozu ang mga sundalong yon at alam niyang ito'y vision lamang. Ngunit hindi niya alam kung paano harapin ang ganitong uri ng labanan. Lahat ng mga undead soldiers ay pumasok sa katawan ni Lin Moyo. Nagising si Lin Moyo bilang isang combat class profession. Ang necromancer, isang rare profession na nakatago. Sa kamay ni Lin Moyo ay nabuo ang isang berdeng apoy. Iniisip ni Lin Moyo na ito ay isang rare profession na nakatago, ibig sabihin ay siya lang ang necromancer sa buong mundo. Maliban na lang kung mamatay siya, hindi na magkakaroon ng iba pang propesyon na katulad niya. Ito ay mas bihirang kaysa sa mga rare professions at maging sa mga legendary professions. Nag-uusap ang mga estudyante na sobrang lakas ni Lin Moyo at napalitan niya ng hidden profession, at isa pa ay unique profession pa. Paano raw ba naging ganon kaswerte si Lin Moyo? May sira ba ang sistema? May nagsabi na ang mga hidden professions ay hindi laging malakas at marami ng tao sa kasaysayan na ang hidden professions ay hindi gaanong maganda. Ang hidden professions ay rare profession lamang. Hindi ibig sabihin ay sobrang lakas. Ang mga babae ay nag-uusap na ang vision kanina ay nakakatakot at ang propesyon niya ay necromancer. Naisip nila kung kailangan niyang madalas na makipag-ugnayan sa mga patay na tao. Ngunit hindi siya nagsasalita, kaya't okay lang sa kanya ang pakikipag-ugnayan sa mga patay. Lahat sila ay naiinggit kay Lin Moyo, pero hindi na pinapansin ni Lin Moyo kung ano ang iniisip nila sa kanya. Iniisip ni Lin Moyo na mas maganda pa ang unang akala niya sa kanyang unique hidden profession. Biglang tinawag ni Zhang Chen si Lin Moyo mula sa likod. Binati siya ni Lin Moyo at tinanong kung paano niya matutulungan si Zhang Chen. Sinabi ni Zhang Chen kay Lin Moyo na hindi pa niya nakita ang unique profession ni Lin Moyo dati, pwede ba itong ipakita ang kanyang mga kasanayan? Pinayuhan ni Lin Moyo na maghintay ng sandali. Tiningnan ni Lin Moyo ang kanyang status window, at ito ay nagsasabing siya ay isang level 1 necromancer na may 10th summoning space. Pwede niyang tawagin ang isang skeleton warrior sa level 1. Isang black iron level skeleton warrior. Mayroong black iron, bronze, silver, gold, diamond, legendary, at divine level skeleton warrior.
Mayroon din siyang Soul Blaze Level 1 na nagpapaso sa kaluluwa ng target at nagdudulot ng burning damage. Ang kapangyarihan nito ay nakadepende sa spiritual power at skill level ni Lin Moyo. Naisip ni Lin Moyo na mas malakas ang kanyang spiritual power, kaya ang necromancer ay nauugnay sa mage profession. Ngunit ang kasanayan sa pagtawag ng skeleton warrior ay parang sa summoner class. Sinabi ni Lin Moyo, "Summon skeleton warrior," at nagsimula ng magningning ang kanyang kamay ng berdeng apoy. Isang Black Iron level skeleton warrior ang biglang lumitaw sa harap ng lahat, hawak ang isang malaking espada. Nagulat ang ibang mga estudyante na aktwal na nagtawag si Lin Moyo ng skeleton mula sa madilim na ulap. Takot sila, nag-isip na totoong labanan na ito. Isinugod ni Zhang Chen ang isang spiritual laser sa skeleton warrior ni Lin Moyo. Nagkaroon ng notification si Lin Moyo na ang kanyang skeleton warrior ay inatake, at kailangan niyang pumili kung gusto niyang gumanti. Iniutos ni Lin Moyo na manatili lang doon ang kanyang summon. Sinabi ni Zhang Chen kay Lin Moyo na napakabantot ng kanyang skeleton warrior. Muli siyang tinitigan ni Zhang Chen, at naisip na siya ay level 52 professional at ang level ni Lin Moyo ay lamang level 1. Pero ang summon ay mapanlaban sa kanya. Ang attributes ng skeleton warrior ay katamtaman lamang. At level 1 si Lin Moyo, kaya hindi pa gaanong makikita ang lakas ng kanyang propesyon. Maaaring kapag umangat siya ng level, mas lalakas pa ang kanyang summon. Sinabi ni Zhang Chen kay Lin Moyo na mukhang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Marahil sa hinaharap ay magkakaroon nito ng pagkakaiba. Nang maglakad si Lin Moyo kasama ang kanyang skeleton warrior, umiwas ang lahat sa kanya. Labis na nag-excite si Yang Lin nang makita ang skeleton warrior. Tinanong niya si Lin Moyo kung pwede niyang hawakan ito. Pinayagan niya siyang hawakan ito, at nagtanong siya kay Lin Moyo kung gaano ito kalakas. Sinabi ni Lin Moyo na mas magaling ang skeleton kaysa sa kanya. Hindi siya naniniwala, at sabi niyang para itong trapo. Biglang tinawag si Yang Lin, at binalik ni Lin Moyo ang kanyang skeleton warrior. Nang gawin ito, mayroon siyang notification na ang kanyang summoning space isang ay puno na, may isang skeleton warrior na nandoon. Naintindihan ni Lin Moyo na ang summoning space ay pwedeng mag-accommodate ng mga summon at maaring tumawag sila anumang oras nang walang kailangang spiritual energy. At ang capacity ay magiging mas malaki kapag siya ay nag-level up. Naaalala ni Lin Moyo na nang pinalitan niya ang kanyang propesyon, tila nakita niya ang isang tunay na necromancer. Isang araw, baka magawa rin niya ang pumatay ng dragon sa loob ng ilang segundo. Nang bumalik si Yang Lin, nagising siya bilang Sword and Shield Knight. Isang advanced profession. Tuwang-tuwa siyang sinabing maglalaban sila ni Lin Moyo sa hinaharap, at ihaharang niya si Lin Moyo. Kung sakaling gustuhin ni Lin Moyo na patayin siya, sasagasaan lang nito ang kanyang bangkay. Sinabi ni Lin Moyo na siya ang nagsasabi ng kabaliktaran. Tumawa si Yang Lin at sinabi kay Lin Moyo na ngayon lang siya nagsalita. Si Yang Lin ay sinadyang sabihin ang kabaligtaran. Sinabi ni Principal Loyon sa mga mag-aaral na anuman ang propesyon na kanilang napili. Inayos ng akademya ang isang lugar para sa kanilang pagpalakas. Bukas, magbubukas din ang novice level ang dungeon sa Shihai City. Inaasahan niya na pag-iibayuhin nilang lahat ang kanilang kakayahan. Sinabihan niya ang mga mag-aaral na makuha ang mataas na marka sa malaking pagsusulit sa loob ng isang linggo at pumasa sa institusyon para sa mas mataas na pag-aaral na kanilang naisin. Si Lin Moyo ay naglalakad sa labas ng akademya at iniisip na nakakonsentra ang mga halimaw sa newbie upgrade dungeon sa mga antas 1 at 8. Maliit ang bilang, at napakababa ng kahirapan, kaya mas ligtas ito kaysa sa kagubatan. Bigla, si Xia Zhou ay tumatakbo patungo sa kanya at hiniling na hintayin siya. Sinabi ni Xia Zhou kay Lin Moyo na gusto niyang makipagtagisan sa kanya. Hiniling niyang ihambing ni Lin Moyo ang mga resulta sa pagsusulit. May lakas loob ba siyang makipagkumpetensya? Sinagot ni Lin Moyo ng oo. Sinabi ni Xia Zhou na tara, deal tayo. Hindi na siya magpapatalo pa kay Lin Moyo. Iniisip ni Xia Zhou na kahit natalo siya muli sa kanya ngayon, hindi siya sesuko. Makaraan ang ilang sandali sa bahay ni Lin Moyo, nakatayo si Lin Moyo sa isang lumang bahay, tinitingnan ang lumang litrato. Sa litratong yon, masaya si Lin Moyo kasama ang kanyang lola at kapatid na babae.
Iniisip ni Lin Moyo na sabihin sa kanyang lola na matagumpay niyang napalitan ang kanyang propesyon ng isang napakararang nakatagong propesyon. Nais niyang sabihin sa kanyang kapatid na hintayin siya, dahil papasa rin siya sa Xiajing Academy. Bigla ay may kumatok sa kanyang pinto. Si Principal Luyon iyon. Pumunta ito upang ibigay ang araw-araw na mga kagamitan kay Lin Moyo. Iniisip ni Principal Luyon na noong nakaraang taon sa Shihai City, tanging ang ate ni Lin Moyo na si Lin Mohan ang pumasa sa Xiajing Academy mag-isa. Pinangako ni Principal Luyon na aalagaan niya ng mabuti ang kapatid na lalaki ng kanyang estudyante. Bago pumayag siyang pumasok sa Xiajing, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Nagpasalamat si Lin Moyo sa kanya para sa mga kagamitan. Sinabi ni Principal Luyon kay Lin Moyo na bukas ay papasok siya sa dungeon para sa pagsusulit, kaya dapat siyang magpahinga ng mabuti. Sa gitna ng madaling araw, biglang nagising si Lin Moyo nang marinig ang isang boses na nagsasabing, "System loading." Nakakita siya ng isang berdeng kulay na sistema ng laro sa harap ng kanyang mga mata. Labis siyang nagulat at nagtaka sa biglang pangyayaring ito. Bigla, may dalawang abiso na dumating na nagsasabing nagising na ang host bilang isang necromancer na tumutugma sa mga kinakailangan ng propesyon, at ang pinakamalakas na talent system ay nabind. Simula na ng pag-ekstrakta ng pinagmula ng mundo at kumpletuhin ang pag-optimize ng mga kakayahan. Binabati ng sistema si Lin Moyo sa paggising sa kakaibang talentong antas ng Diyos. Kumpleto at nagiging antas isa ang pagtaas ng lahat ng kanyang kakayahan. Binati siya ulit ng sistema sa pagkuha ng passive skill na damage transfer. Labis na nagulat si Lin Moyo sa lahat ng ito at agad na tiningnan ang impormasyon tungkol sa passive skill na damage transfer at pagtaas ng lahat ng aspeto sa antas isa. Sinabi sa kanya ng sistema na ang lahat ng epekto ng mga kakayahan ay nadagdagan ng 5 beses, at lahat ng pinsalang matatanggap ng mage ay mapupunta sa summoner. Sinabi ni Lin Moyo na idinagdag ng sistema ang isang talento at passive skill, at ito ay talagang parang Diyos. Iniisip ni Lin Moyo na subukan ang kanyang mga bagong kakayahan. Tinawag niya ang isang skeleton warrior at ginamit ang 10 na spiritual power. Agad na napasama niya ang isang bagong skeleton warrior. Ngunit ang lahat ng stats ng skeleton warrior ay 75. Labis na ikinatuwa ni Lin Moyo dahil napansin niya na ang lahat ng atributo ng skeleton warrior ay nadagdagan ng 5 beses at sa tulong ng skill na damage transfer, magiging invincible siya sa parehong antas. Kinabukasan sa novice level ang dungeon. Nasa harap ng pinto ng dungeon sina Yang Lin at si Lin Moyo. Tinanong ni Yang Lin si Lin Moyo kung nais niyang magsama sa kanila. Ngunit tinanggihan ito ni Lin Moyo. Nagalit si Yang Lin at tinawag si Lin Moyo na freak. Tinanong niya si Lin Moyo kung nilalait niya siya. Sinabi ni Yang Lin na inanyayahan niya si Lin Moyo ng may buong kahandaan, at kung hindi magbibigay si Lin Moyo ng makatwirang paliwanag, hindi siya titigil na pagtripan siya. Sinabi ni Lin Moyo na mas mabagal ang pag-level up kung magkakasama sila, at mas mabilis kung siya ay mag-isa. Naroon din si Xiazo. Sinabi niya na tama ang sinabi ni Lin Moyo. Hatid daw ay pambihirang karanasan kapag nagtutulungan sila sa pag-explore ng dungeon. Ayon sa mga mas nakatatanda, mas magandang mag-solo kapag nasa antas pa lamang na mababa sa 10, at mag-team up pagkatapos ng antas na iyon. Sinabi ni Principal Luyon sa ibang mag-aaral na bukod kay Xiazo at Lin Moyo, ang ibang mga combat profession ay dapat magdala ng support sa loob ng dungeon at huwag lang isipin ang solo na paraan. Malalaman nilang kailangan ng tulong ng iba kapag sila ay pumasok sa dungeon. Hindi pa sila mga profesional at walang mga daya at intriga. Nagtanong ang isang mag-aaral sa principal kung bakit kailangan nila ng tulong. Sinabi ni Principal Luyon na si Xiazo ay naglalayong makapasok sa Xiajing Academy. Kaya kailangang mabilis siyang mag-level up. Bukod pa, isa siyang elemental mage. Tungkol naman kay Lin Moyo, hindi pa nila alam kung paano magiging abilidad niya, kaya pwede silang magtanong sa kanya kung handa siyang mag-team up. Maraming mag-aaral ang nagsabing takot sila sa mga undead. Hawak ni Lin Moyo ang isang staff na nagpapataas ng spiritual power. Sinabi ni Lin Moyo kay Principal Luyon na siya rin ay naglalayong makapasok sa Xiajing Academy. Gusto niyang pumasok din doon kaya mas mabuting mag-solo na lang siya. Tinanong siya ni Principal Luyon kung alam niya kung gaano kahirap pumasok sa Xiajing Academy. Kung nais niyang makapasok,
kailangan niyang maabot ang antas na hindi bababa sa 12, o kaya'y level 15 para mas sigurado bago ang huling pagsubok. Sinabi ni Principal Loyon kay Lin Moyo na ang kanyang ate na si Lin Mohan ay nakapasok sa Sia Jing Academy noong level 16 pa siya. Tinanong ni Principal Loyon si Lin Moyo kung akala niya ay madali lang na maabot ang level 12 sa loob lamang ng isang linggo. Magiging mas mahirap daw pagdating sa antas na 15. Ang pinakamataas na antas ng mga halimaw sa Novice Dungeon ay antas 8 lamang, kaya hindi siya siguradong makakarating ng antas 12. Bukod pa, maliban sa kanyang mga antas, marami pang ibang kailangang masunod na palagay ay lalabas lang sa huling pagsubok. Sinabi ni Lin Moyo kay Principal Loyon na may tiwala siya sa sarili. Nang makita ni Principal Loyon ang tiwala na yon sa kanya, naisip niya na baka, dahil may nakatagong propesyon ng bata, magiging maganda ang resulta nito. Nasa harap ng dungeon si Xiaozu at hinihikayat si Lin Moyo na magkumpetensya sila sa bilis. Sinabi niyang kung mananahimik siya, isasama siya sa labanan. Iniisip ni Lin Moyo na labis na kompetitibo si Xiaozu. Pumasok silang dalawa sa loob ng Novice Dungeon. Noong nasa loob na si Lin Moyo, naisip niya na ginamit ang 10 puntos ng espiritu upang tawagin ang isang undead noong nakaraang gabi. Pagkatapos mag-meditate sa isang gabi, umabot muli sa 40 puntos ang kanyang espiritu. Kaya naman isinama niya ulit ang 4 pang undead knights. Itinuro ni Lin Moyo ang kanyang staff sa direksyon ng dungeon at sinabihan ang kanyang mga undead skeleton warriors na hanapin at patayin ang mga halimaw. Lumabas ang lahat ng kanyang mga warriors sa iba't ibang direksyon. Nang mamatay ng isa sa kanyang undead warriors ang isang malaking rabbit. Nakuha ni Lin Moyo ang 10 puntos ng karanasan para sa matagumpay na pagpatay ng Big Ears Rabbit. Pagkatapos ay marami pang puntos na nakuha mula sa pagpatay ng ibang halimaw. Naisip ni Lin Moyo na bawat isang halimaw na napabagsak ng kanyang skeleton warrior ay nagpataas ng kanyang karanasan ng 1%. Kaya't ang pagpatay ng 100 ay sapat na para sa kanya upang maka-level up. Sobrang produktibo, nagtaas ng 10% ang kanyang karanasan sa loob ng ilang minuto at nakapag-level up siya sa loob ng kalahating oras. Natanggap ni Lin Moyo ang abiso ng sistema na siya ay ngayon ay isang level 2 necromancer. At mayroon na siyang 20 espasyo para tawagin ang kanyang mga undead skeleton warriors. Ngayon, kahit isang level 2 skeleton warrior ay kayang tawagin niya. Isinama ni Lin Moyo ang 2 pang level 2 undead knight. Ngunit napagtanto niya na ang mga level 2 na ito ay 2.5 beses na mas malakas kumpara sa kanyang mga level 1 skeleton warriors. Nagulat si Lin Moyo sa pagtaas ng kanilang stats. Nagkaroon siya ng 8 skeleton warriors at mas lalo pang nagtaas ang produksyon ng pagpatay ng mga halimaw at pag-level up. Masaya siya dahil ito pa lamang ang simula. Habang lumilipas ang panahon, natanggap ni Lin Moyo ang abiso na matagumpay na pinatay ng kanyang mga skeleton warriors ang level 2 Grey Cat. Nakakuha siya ng 20 puntos ng karanasan. Pagkatapos ay may abiso na matagumpay na pinatay ng kanyang warrior ang level 3 Brown Dog. Nakakuha siya ng 30 puntos ng karanasan. At nagkaroon din siya ng abiso na matagumpay na pinatay ng kanyang warrior ang level 4 Blue-Eyed Rat. Nakakuha siya ng 40 puntos ng karanasan. Natuklasan ni Lin Moyo ang bagong kakayahan, ang paglikha ng mapa sa pamamagitan ng mga tala ng kanyang mga skeleton warriors. Bigla niyang napansin na may mga halimaw na hindi natunto ng kanyang mga skeleton warriors. Ito'y magandang pagkakataon para subukan ang kanyang active skill. Nang umatake ang level 2 Grey Cat monster kay Lin Moyo, ginamit niya ang kanyang Soul Blaze skill upang patayin ang pusa. Isang skill na may 5 beses na lakas ng epekto. Sa loob lamang ng mga segundo, naging abo na ang level 2 Grey Cat. Naisip ni Lin Moyo na napakalakas ng mga espiritual na atake. Tinatapakan nito ang lahat ng anyo ng pisikal at mahikal na depensa. Talagang malakas ang nakatagong propesyon. Nakakuha si Lin Moyo ng isa pang level up. Maraming espiritual na lakas ang pumasok sa kanya. Ngayon ay level 3 na siya, isang necromancer. Ngumiti si Lin Moyo dahil alam niyang mas malakas na siya ngayon. Si Lin Moyo ay muli na namang nagtawag ng kanyang skeleton warriors. Matagumpay na nilabanan ng kanyang mga skeleton warrior ang level 5 na Green Wolf at level 6 na Black Leopard, na nagbigay kay Lin Moyo ng 50 at 60 puntos na karanasan. Sa pagpasok niya sa gubat,
Iniisip ni Lin Moyo na ang oras para sa Novice Dungeon ay 12 oras. Ngayon, 4 na oras na ang nakalipas at nakaabot na siya sa level 4. Kung magpapatuloy sila sa bilis na ito, magtatagal na lang ng mas mababa sa 1 oras bago siya mag-level up ulit. Kung makakarating siya sa level 8, pupunta siya sa Xinhai Suburbia kung saan may mas mataas na antas ng mga halimaw. Sa labas ng dungeon, nag-uusap sina Principal Loyon at si Xia Dongyang, ang pangulo ng pamilyang Xia at ama ni Xia Zhou. Nagpasalamat si Mr. Xia kay Principal Loyon sa pag-aalaga sa kanilang anak na si Xia Zhou sa loob ng mga taon. Sinabi ni Principal Loyon na wala siyang ginawa kundi nagpursigi at matalino si Xia Zhou. Tinawag pa niyang matagumpay ang transmutation ni Xia Zhou at sigurado siyang alam na ito ni Mr. Xia, na isang rare profession, ang Elemental Mage. Sinabi ni Mr. Xia kay Loyon na malungkot siya na hindi siya nakarating noong nakaraang araw upang masaksihan ang transmutation ni Xia Zhou. Sinabi pa ni Mr. Xia na hindi rin siya maaaring mamiss ang unang dungeon ni Xia Zhou. Sinabi ni Principal Lin Moyo na ang mga seniors ni Xia Zhou na sina Su Shensheng at Lin Mohan ay parehong rare profession at umabot sila sa level 5 paglabas nila sa dungeon. Iniisip niya na baka ganoon din ang mangyari kay Xia Zhou. Inaasahan ni Mr. Xia na malalaman nila ang bilis ng pag-level up ng kanilang mga anak sa susunod na mga araw. Batay sa pagganap nila noong unang araw, kung hindi kayang maabot ni Xia Zhou ang level 5 sa unang araw, mahirap para sa kanya na makapasok sa Xiajing Academy. Nagtataka si Principal Loyon kung anong antas na si Lin Moyo. Hindi malayo ang hidden profession. Sinabi niya na mayroong bilang ang lahat kapag sila ay papasok sa dungeon at mag-automatic exit sila pagkatapos ng 12 oras. Sa paghihintay ng 12 oras, malalaman nila kung gaano sila nag-level up. Sinabi ni Mr. Xia kay Principal Loyon na narinig niya na mayroong hidden profession na lumitaw noong transmutation kahapon. Isinalaysay ni Principal Loyon kay Mr. Xia tungkol kay Lin Moyo at sinabi niyang ang transmutation profession niya ay tinatawag na necromancer. Hindi pa niya ito nakita kaya hindi siya sigurado kung gaano ito kalakas. Ang kapatid ni Lin Moyo ay si Lin Mohan. Kung makakapasok si Xia Zhou sa Xiajing Academy, baka mababantayan siya ni Lin Mohan. Habang nag-uusap sila, may hawak silang tsaa sa kanilang mga kamay. Sa loob ng dungeon, matagumpay na pinatay ni Lin Moyo ang level 7 na brown bear, na nagbigay sa kanya ng 70 puntos ng karanasan. Iniisip ni Lin Moyo na ang pinakamalayo na distansya na kayang abutin ng kanyang mga skeleton warriors ay 500 metro. Maaari niyang hayaan ang mga ito na mang-alaga sa pagpatay ng mga halimaw sa loob ng lugar na ito para sa mas mabilis na pag-level up. Halos 7 oras na ang nakalipas at hindi pa rin niya nakikita ang anumang level 8 na mga halimaw. Habang pinapatay ng kanyang mga skeleton warriors ang natitirang level 6 at level 7 na mga halimaw, naiisip ni Lin Moyo kung paano kaya ang ibang mga estudyante. Nang pumasok si Lin Moyo sa isang madilim na kagubatan, bigla siyang inatake. Aktibo ang passive skill ni Lin Moyo na damage transfer ng oras na yon. Ang nagsalakay sa kanya ay isang level 8 na bullwhip tree. Natuwa si Lin Moyo nang makita niya ang level 8 na halimaw na yon. Sinuri niya ang mga stats ng kanyang mga skeleton warriors at napansin niyang umabot na sa 275 ang kanilang lakas. Nagtaka siya nang ang isang skeleton warrior ay sumalakay sa bullwhip tree gamit ang kanyang espada, at agad na namatay ang halimaw na puno. Natanggap ni Lin Moyo ang abiso na matagumpay niyang pinatay ang level 8 na bullwhip tree at nakakuha siya ng 160 puntos ng karanasan mula rito. Pinatay ni Lin Moyo ang iba pang bullwhip trees at natuwa siya na sa bawat halimaw na pinatay niya ay kinakailangan lamang ng 4 na saksak. Gayunpaman, napansin niya na mabagal ang proseso ng pag-level up nito. Ngunit nang tignan niya ang madilim na kagubatan, ngumiti si Lin Moyo dahil marami na ang daang bullwhip trees sa loob ng lugar na kanyang nakikita. Ito ay tila isang lugar ng pag-level up na espesyal para sa kanya. Inatasan niya ang lahat ng kanyang mga skeleton warriors na pumasok sa kagubatan at patayin ang lahat ng bullwhip trees. Sa loob ng dungeon, lumitaw bigla ang liwanag sa pinto nito. Sabi ng isang guro na mayroong lumalabas. Nagtaka ang iba dahil hindi pa tapos ang oras. Nag-iisip si Principal Loyon na kailangan pang daanan ang gubat na bantayan ng mga level 8 na halimaw upang makahanap ng exit sa lugar.
At nang lumitaw si Lin Moyo mula sa pinto, itinanong ni Principal Luyon kung bakit siya lumabas. Sinabi ni Lin Moyo na pinatay niya lahat ng mga halimaw. Nakita ni Principal Luyon na nasa level 7 na si Lin Moyo. At nagulat sa bilis na ito ng pag-level up. Sinabi ni Lin Moyo na may dalawang maliit na halimaw na hindi niya napansin, kung hindi ay umabot na siya sa level 8. Sabi niya na nais niyang pumunta sa Xinhai Suburbia. Ito ay unang beses na narinig ni Principal Luyon na may isang estudyante na pinatay ang lahat ng halimaw sa novice domain at natapos ito sa loob ng 10 oras lamang. Nagtaka siya kung paano ito nagawa ni Lin Moyo. Maaaring ito nga ang kakayahan ng isang necromancer. Pinayagan ni Principal Luyon si Lin Moyo na magpahinga sandali habang hinihintay ang iba pang mga estudyante. Magpapadala siya ng mga estudyante pabalik sa labas ng dungeon pagkatapos. Tinanong ng ibang guro si Principal Luyon kung bakit mayroong estudyanteng lumabas ng maaga. May problema ba? Ayos lang ba siya? Bakit siya mag-isa? Nasaan ang kanyang kakampi? Tinanong ni Mr. Zai si Luyon kung siya ay okay. Ngunit masaya lang na sinabi ni Principal Luyon sa ibang mga guro na si Lin Moyo iyon. Tinapos niya ang novice dungeon at pinatay ang lahat ng level 8 na mga halimaw sa loob. Lahat ay nagulat sa narinig nila. Nagsimulang pag-usapan na ang kakayahan ng necromancer ay lumampas na sa lahat ng kilalang rare profession. Wala itong kakulangan sa mga profesyong legendary. Sinabi ng isang lalaki na bagaman hindi pa niya nakita kung gaano kalakas ang mga profesyong legendary, alam niyang hindi kaya ng mga ito ang ganong kab-iles na bilis. Kung ang isang necromancer ay ganap na malakas kapag umabot sa mas mataas na antas, sino ang makaalam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap? Sinabi ni Principal Luyon kay Mr. Zai na ang kinabukasan ni Lin Moyo ay maliwanag. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kung magawang makapasok sa Shejing Academy ni Lin Moyo, sila naman ang magkakaroon ng problema. Sinabi ni Mr. Zai na si Xiao Zhu ay palaban mula pa noon at malaki ang epekto nito sa kanya. Sinabi ni Principal Luyon kay Mr. Zai na hindi lang ngayon, kundi mula pa noon ay nasa itaas na si Lin Moyo kumpara kay Xiao Zhu. Nasa ikalawang pwesto lang si Xiao Zhu sa loob ng 2 taon ngayon. Nagulat si Mr. Zai sa narinig niya dahil hindi sinasabi ni Xiao Zhu sa kanya ang ganitong bagay. Sa tabi, iniisip ni Lin Moyo na hanggang ngayon ay umabot na sa 24 ang bilang ng kanyang summonang na skeleton warriors, ngunit umabot na ang summonang space sa 70. Kung balak niyang punuin ang lahat ng espasyo, kailangan niyang maghintay ng matagal. Bigla, lumabas si Xia Zhu mula sa dungeon na sinasabing hindi na siya matalo ngayong pagkakataon. Umabot na siya sa level 5, na halos tumutugma sa record ng novice dungeon. Hinanap niya si Lin Moyo nang makita siya. Naguguluhan siya kung kailan lumabas si Lin Moyo. Pero nang makita niya na level 7 na si Lin Moyo, labis siyang nagulat. Paano raw ito nangyari? Paano naging level 7 si Lin Moyo? Tumawag si Mr. Zai kay Xiao Zhu mula sa sasakyan. Nagulat si Xiao Zhu sa pagdating ng kanyang ama. Tinanong ni Mr. Zai si Xiao Zhu kung patuloy pa rin ba siyang makikipagtunggali kay Lin Moyo. Sinabi ni Xiao Zhu sa kanyang ama na si Lin Moyo ay totoong sakit sa ulo. Mas malakas ito kaysa sa kanya sa nakaraang 3 taon. Tinanong siya ng kanyang ama kung kailangan ba niya ng tulong. Sinabi ni Xiao Zhu na hindi at sinabing yon ay kanyang bagay at hindi na siya matatalo pa ni Lin Moyo.